Hallelujah, praise God. Okay? Ako po natutuwa dahil tayo muli ay nakita-kita dito. Alam ko na hindi po nasasayang ating pong pag-meet together. Amen? Dahil sa ating pong pagkikita, palagi pong bumababa ang presensya ng Panginoon at Kanya pong binibigay ang mga bagay na kinakailangan po natin. Hindi naman pera, kundi yung spiritual. Especially dahil yun po yung kinakailangan po natin, ma-develop muna yung sa loob bago yung sa labas. Okay? God is changing us from the inside out. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi sayang yung tinatanim natin kay Lord. Siguradong may harvest yan. Amen? Hallelujah, praise God. Because we are partners in Christ at alam po natin, pagkakapartner po tayo ng Panginoon ay siguradong tayo ay kanyang lubos-lubos na pagpapalain. Okay? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Let's continue to declare our identity in Christ. Alam niyo po, napakahalaga po that we are using our mouth to declare the good things na sa ating po sarili. Okay? Hindi lamang po tayo nagde-declare para po sa ating po mga pamilya, kaibigan, mga mahal sa buhay. Ang napakahalaga po, we should always keep on declaring to ourselves. Okay? Para meron po tayong ibibigay. Okay? Kasi po, pagka ikaw ay malakas, sigurado meron ka rin ibibigay na kalakasan sa iba. Kung ikaw ay pinagpala, sigurado meron ka rin pagpapala ibibigay sa iba. Kung ikaw ay may kapayapaan, sigurado meron ka rin ibibigay na kapayapaan sa iba. So napakahalaga na tayo pinagpupuno para po ito ay nag-overflow sa bawat isa sa atin. Amen? Sige po, let's declare who we are in Christ. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. Sabihin mo, kasabi mo, ay, anointed ito. Okay, praise God. Alam niyo po ba kung ano po ibig sabihin ng anointed? Ang anointed po ibig sabihin, meron kang kakayanan na kakaiba. Okay? Yung meron kang kakayanan na naggawin yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. Meron kang kakayanan na nawala yung iba, yung iba sa mundong ito, tulad ng kakayanan, halimbawa, gumawa ng kayamanan because God has given us the ability to create wealth. Yun po yung binibigay niya po sa atin. It is a supernatural ability. Kaya po natin yun. Kaya po natin mag-minister sa sa iba pong mga tao, maibahagi ang salita po ng Diyos. Okay? So yun po yung pinagpipray po natin palagi that we will be anointed ng ating Panginoon. Okay? Sige po, let's continue to declare, in Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I'm confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I'm devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. Sabi mo sa katabi mo, gagawin ko yan ngayon tong ito. Okay, praise the Lord. Okay, tuloy-tuloy po tayo. In Christ, I'm empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no lies, and no plans, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me, including ang pamilya po ninyo. Okay? In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare, this is my year of double portion. Sige, sabi mo sa dalawang katao, this is my year of double portion. Okay, amen. Okay, breakthrough and promotion. For I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Panginoon, i-honor mo ang lahat ng aming pong sinabi, Lord, at ikaw lamang ang patuloy na maluwalhati sa aming pong buhay. Lord, ihanda mo ang aming pong puso, naway ito'y maging mataniman ng iyong banal at mapagpalang salita upang ito'y mamunga, makita ng karamihan, Lord, ang pagbabago
na dahilan ay ikaw. Once again, Lord God, we thank you, Lord God, for what you're about to do today. We will receive, we will be corrected, we will be instructed in the name of Jesus. And everybody says, Amen, Amen, Amen. Sige po, yung mga hindi na inantok, pwede na po maupo. Yung mga inantok, tayo po, tumayo na lang po tayo. Okay, praise God. Alam niyo po, nakakaano po yung panahon. Actually po, kanina po, habang nasa office ako, talagang naupo muna ako sandali. Sabi ko, parang Lord, parang ako inaantok. Kasi may kasama pa parang medyo hilo-hilo ng konti. Amen? Pero nag-start na po tayo mag-worship sa Panginoon, nawala na po yung hilo, nawala na po yung antok. And we are all energized once again. Amen? Last time po, pinag-usapan po natin is about the lockdown. Ano po? Pagka sa panahon ng lockdown, marami pong lockdown ngayon. Tama po? Tayo po, naka-lockdown. Hindi lamang po natin nahalata. Pero ang buong Macau ay naka-lockdown. Hindi po tayo pwedeng umalis. At ganoon din naman, hindi rin po pwedeng magpapasok. Ano po yung gagawin po natin sa panahon na ito? Sa panahon na ito, of course, we have to continually be in the presence of God. Lockdown situation po, pwede rin po natin sabihin na ito po is a challenging situation na kung saan hindi ka makakilos dahil sa mga bagay na pumipigil po sa atin. Sa mga challenging situation po natin, always remain in a humble position. Palagi po tayo magpakumbaba. And then, put your hope in God. Lagay po natin ang pag-asa po natin sa Panginoon. So, kaya kung ano man po yung pinagdaraanan ninyo ngayon, kulang ka man ng pera, ikaw man ay na-NPL, ikaw man ay iniwan ng boyfriend, o wala pang naghahanap ka pa lang ng boyfriend, o whatever, ano man sitwasyon meron po tayo ngayon, palaging ilagay po lang natin ang ating pong pag-asa sa ating po Panginoon. At alam niyo po ba, doon po sa story po ni Daniel, pinag-usapan po natin yung kanya pong mga kaaway. Hindi po ba, nagbumarang po sa kanila yung mga ginawa po nila kay Daniel na kung saan ay pinagbintangan nila ng di maganda, kung ano-ano malisisyoso salita ang kanila pong sinabi hanggang sa maparusahan siya, pero nagbubumarang po ang mga sinasabi po ng ating po mga kaaway. Okay? Kaya yung mga kaaway mo, hayaan mo na lang silang magsalita na magsalita. Okay? Babalik din po sa kanila yun. At ang nakakatuwa po nun, yung kaaway po niya, si King Darius, ay naging kapatid niya. Pinromote pa siya. Okay? Kaya yung kaaway mo, ipopromote ka niyan one day. Amen? Hallelujah. Magugulat ka na lang, riregaluhan ka niya ng iPhone 13. Okay? Okay? Praise God. So, ang pag-usapan po natin ngayon is about the hope, the anchor of our souls. Alam niyo po, kung wala po tayong pag-asa, wala po tayong buhay. Ang buhay po natin ay nakasalalay sa atin pong pag-asa. Kaya po marami po mga tao nagpapatiwakal, bakit nawala po ang kanila pong pag-asa. Kaya po ang pag-asa po natin dapat po ay, ito po ay maging angkla ng ating pong kaluluwa. Should be the anchor of our souls. Now, why do we need an anchor for our souls? Bakit po natin kinakailangan ng anchor ng ating pong kaluluwa? Because ang isa pong ship, ang isa pong barko, pagka wala po yung angkla, kung saan po yung pupunta. Tama po? Kaya po napakahalaga po nung angkla na kung saan ay para maging steady po siya at hindi po matangay ng anumang mga alon, mga anumang agos, o baka minsan ay mapirata pa, di ba? Okay, manakaw. So, we need an anchor for our soul to keep it from being wrecked, para hindi po masira. Kasi po babangga-bangga po yan sa kung saan-saan pagka hindi po yan nakaangkla. Ganun din po ang ating pananampalataya. We need an anchor for our soul to keep you from drifting. Ibig po sabihin ng drifting, matangay ka lang ng kahit na anong hangin ng mga katuroan na iyong mga naririnig. Okay? And then we need an anchor for our soul to preserve us from losing from what we have already attained. Kailangan po natin ito para hindi na po mawala yung mga bagay na atin na pong natutunan, yung atin na pong nakamit sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon Jesucristo. And then the anchor of our soul is to keep us constant and useful, para po maging consistent po tayo. Pag kami pag-asa ka, palaging consistent ang attendance mo, palaging consistent ang pagsiserve mo sa Panginoon. Pag may pag-asa ka, palaging consistent ang kapayapaan mo, ang kagalakan mo, palaging kang may joy sa puso mo dahil ikaw ay may pag-asa sa ating Panginoon. At ikaw ay palaging magiging pakinabang. You will always become useful, you will always become productive dahil ikaw ay punong-puno ng pag-asa.
Kaya napakahalaga that we should always have the anchor for our souls. Kaya sa Hebrews chapter 6 verse 9, sabi dito, Dear friends, even though we are talking this way, we really don't believe it applies to you. Yung dalawang naunang verse po, yung verse 7 and verse 8, sinasabi po dito is about dalawa pong lupa. Yung dalawang lupa na kung saan ay pagka naulanan, ay meron pong tumutubong magagandang ani. At yung isa naman lupa ay kahit na nauulanan ay tumutubo pa rin ay mga talahib. So napakahalaga mga kapatid, ang lupang yun, it symbolizes us. Okay? Tayo, pagka tayo ay naulanan, naambunan ng salita ng Diyos, tayo ba ay namumunga? O baka talahib pa rin ang tumutubo po sa atin? Okay? Hawakan mo nga yung katabi mo, baka talahib yung may tinik na yan. Okay? Amen. Okay? So one produces harvest, pero yung isa produces thorns. Hindi po ba? Kaya po napakahalaga mga kapatid na nakikita po sa ating buhay na tayo ay talagang pinagpapala sa pamamagitan ng pagbabago ng ating po mga ugali, sa pamamagitan ng ating pong behavior, sa pamamagitan ng ating pong pangungusap at sa ating po mga pag-iisip. Okay? And then sabi daw, we are confident that you are meant for better things. Sabi mo sa katabi mo, you are meant for better things. Okay? Ibig sabihin mga kapatid, merong mas magandang mga bagay pa na darating sa'yo. Okay? Hindi lang ganyan ang sitwasyon ng buhay mo. Hindi ka lang basta-basta. Ikaw ay pinagpala ng Diyos dahil unang-una sa lahat, ikaw ay nakikristo at meron ka ng kaligtasan. At yun lamang pong meron mga kaligtasan na maaari pong umasa ng better things. Okay? Tapos kasi po, yung mga tao na wala pong Kristo, they may have a lot of things. Things that looks nice, mga bagay na magaganda. But it is not better than what you will be receiving because you have salvation. You have Jesus in you. Okay? So, the things that doesn't come with salvation are things that are worthless. Kaya, kahit ano lang yung hawak mo, bakit ganun? Yung iba, kahit na merong mas maunlad sa'yo, pero mas masaya ka sa kanila. Kasi po yung mga bagay na kasama po ng kaligtasan ay kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, hindi po ba? At higit sa lahat ay ang presensya ng Panginoon. So now you are in Christ, you are saved, I can confidently say that you are meant for better things. Amen. So, ibig sabihin nun, recipient ka, kapatid. You are a recipient of better things that God will give unto you. Amen. Kaya sabihin sa katabi mo, hintay-hintay lang tayo. Okay. Praise God. Darating yan. For God is not unjust. Ano po ba yung unjust? Ibig sabihin ng unjust ay hindi yung, ano ba sa Tagalog yun? Yung, ang Diyos ay makatwiran. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng just. He is a just God. He will not forget how hard you have worked for Him and you have shown your love for Him by caring for other believers as you still do. Okay? Ang Diyos po wala pong amnesia. Tama po? Ang dami pong mga tao, pagka nagsisimula ka palang meron nga isang pastor dito, nagtatotoo siya noong nasa Pilipinas po siya, ang dami nagsasabi sa kanya, punta po siya na Spain. Sabi niya, suportahan ka namin, pastor. Suportahan ka namin. Dami. Pero nung nasa Spain na po siya, lahat po nagkaroon na po ng sakit na amnesia. Okay, wala na po nakaalala po sa kanya. Lahat nagkasakit. Okay? So, pero ang Diyos po ay hindi po nakakalimot. Sabi niya, how hard you have worked for Him. Kaya po yung mga pagod po ninyo, nakikita ni Lord na nagpa-practice ka sa seaside, nagpa-practice ka sa gabi, kahit naka-headset ka na lang, okay? Kahit para hindi ka makadisturb ng ibang mga tao, nakikita ni Lord lahat ng mga pinagpapaguran mo. Amen? Kaya po wag po tayong manghinayang doon sa oras na ginugugol po natin because in the right time, you will reap what you have already sown. Sigurado ang aani ka dahil ikaw ay merong itinanim sa gawain ng Panginoon. So anchor is the security of the ship. Di po ba? Ang angkla, yun po yung seguridad ng barko. At ang atin pong pag-asa, yun po yung seguridad ng atin pong kaluluwa. Amen?
Okay po? Nakakasunod po ba tayo? Okay, and then, paano po? Paano ba tayo talaga makakasiguro? How can we have the anchor of our soul? Unang-una sa lahat, sinabi po dito, by loving and caring for other believers. Ibig sabihin, mahalin mo at pangalagaan mo yung mga kapatiran po natin. Tama po? Kaya sabi mo nga sa atin mo, kaya ikaw kahit ganyan ka, love kita eh. Okay? Praise God, parang ayaw mo ah. Okay? Parang duda ka. Okay? Hindi po ba? And then number 2 po, by believing God is just. Basta sa paniniwala po natin, basta paniwalaan po natin palagi na ang Diyos ay tapat, siya ay makatwiran, He is a righteous God, and He is also a rewarder. Siya ay nagbibigay po ng reward. Tandaan po natin palagi, kilala po tayo ng Diyos ng mas higit sa pagkakakilala po natin sa ating po sarili. Kahit na sinasabi mo, hindi ko na kinakailangan ng reward. Sabi mo lang yan. Okay? Kilala ka ni Lord. Okay? Alam natin that when we come, when we go to the church, pagka tayo pupunta po dito, we are expecting some reward coming from God. Tama po? Kaya wag na tayo maging ipokrito. Okay? Panginoon, I need your blessing. I need your favor. I need your strength. I need your grace upon my life. Panginoon, kailangan kong makabayad ng utang. Panginoon, kailangan kong, makapagpadala ng malaki sa aking po mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Di po ba? Panginoon, gusto kong mag-asawa uli. Okay, praise God. Pero magpa-anal muna kayo, ha? Okay? Okay, praise God. And then, ano pa po? And then, rewards, work, love, and ministry. Binibigyan po niya ng biyaya. Ang ating pong mga trabaho. Meron pong ano po yan. Meron po siyang ipinabayad po dyan. Mas sigit pa sa bayad na natatanggap ninyo sa inyo pong mga employer. Okay, rewards work. At yung ating po pag-ibig, kaya wag tayong maging matipid sa pag-ibig. Okay? Hindi yung pag-ibig na kung ano-ano, ha? Okay, yung pag-ibig, yung kapatid na pag-ibig. And ministry. Okay, kaya hindi sayang. Sabihin sa kanila mo, hindi sayang. Okay, kaya wag kang manghinayang. Okay? Alam niyo po, nung panahon po ng gera, World War II, nung panahon na pinag-uusig yung mga Hudyo ng mga Germans, meron po silang nakita na nakaukit sa dingding. Ito po yung nakaukit. Sabi niya, I believe in the sun when it is not shining. Ako po yung naniniwala na kahit na merong araw, na kahit na walang sinag. Sabi niya, I believe in love when not feeling it. Ako yung naniniwala na merong pag-ibig kahit na hindi ko ito nararamdaman. And I believe in God even when He is silent. Amen. Maniwala po tayo na minsan po, kahit na wala pa pong ginagawang aksyon ng Diyos, siya ay narariyan. At hindi kanya pababayaan. Tahimik lang siya. Okay, bakit po kaya minsan tahimik po ang Diyos? Nakakita na po ba kayo na yung pagka nag-e-exam ang mga bata, maingay po yung teacher? Tahimik. Tama po. So, ganun din po ang ating pong Diyos. Pagka siya'y tumatahimik, ibig sabihin, nasa exam ka, kapatid. Okay? May test ka. Okay? Praise God. So, our great desire is that you will keep on loving others as long as life lasts. So, keep on, keeping on. Tuloy-tuloy lang. Yun lang palagi doon. Ang sikreto po ng success, the secret of success is consistency. Success in all areas, in spirituality, in your career. Nakakita na po ba kayo ng pinopromote yung pala absent, palaging late, maaga umuwi, ang haba ng break? Hindi po ba? Hindi pinopromote yun. Okay? Kaya po napakahalaga that we should keep on keeping on. Maging masipag po tayo, wag po tayo maging tamad. Dahil wala pong pagpapalang natatanggap ang mga tamad. Okay? Kaya yung mga wala pa pong ministry, di po ba? Dapat mag-pray po tayo na magkaroon po tayo ng ministry. Sa langit, alam niyo po, sa langit, pag-akyat po natin, meron po mga corona. Pero yung wala mga ministry, ang corona po nila, silya. Okay. Okay. So, be diligent and not lazy.
Okay? Para yung ating pong pag-asa ay sigurado pong magkaroon ng sa katuparan. Then you will not become spiritually dull and indifferent. What is spiritually dull? Ibig po sabihin, alam niyo po yung palakol, pagka ang palakol, mapurol, hindi po makakasibak. So ganoon din po yung ate po, if we are spiritually dull, meaning to say, wala kang kabuhay-buhay. Di ba? So ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi natatakot sa iyo kaaway. Hindi ka nagagamit sa pag-advance ng kaharian ng Diyos. Hopeful people are not spiritually dull. Okay? And then, ano naman ibig sabihin ng indifferent? Ibig sabihin nun, no interest, no concern. Basta ako, okay lang ako. Okay? And then, average, gusto niya, tabla-tabla lang siya. Okay? And then, neutral. Okay? So, kung ganyan lang palagi pag-uugali mo, tabla-tabla lang din na magiging buhay mo. Di ba? Hindi mo mararanasan ang lubos-lubos sa pagpapala ng Panginoon. Kaya, neutral, hindi mo malaman kung Christian o hindi pag wala sa church. Di ba? Parang ano rin siya, parang kamukha rin siya nung ibang nasa mundo. Pag may inuman, sige, inom. Pag may tongi, sige, taya. Po ba? So, we must have a distinction. Hindi yung neutral lang tayo. Hindi ka mainit, hindi ka malamig. Ikaw ay hindi ka maligamgam. Ikaw ay palaging mainit sa ating Panginoon. And then be follower of those people who followed God faithfully. Dami naman po example sa Bible eh. Okay, merong example. Doon nga sa binabasa po natin yung Chronicles, hindi po ba? Puro talaan ng mga pangalan. Tama po? Napakarami po, puro pangalan. Okay? So, ibig po sabihin, pero tayo nga, hindi na po natin matandaan yung nanay ng lola mo. Kilala mo pa? O, di ba? Tama? Pero sila, kilala po nila. So, ibig po sabihin, sila po they are very, very diligent when it comes to writing the names of their ancestors. Okay? So, kaya po napakalaga na be a follower of those people who followed God faithfully. Ngayon naman, yung pong mga tao na hindi naman po sumunod sa Diyos, ibig sabihin maging aral po sa atin yun. Kasi alam naman po natin ang kinahinatnan ng kanila pong buhay. Okay? Sino po di nakakita ng angkla ay plastic? Di po ba lahat naman po ng angkla gawa niyan ay bakal? At hindi magaang na bakal, hindi po aluminum ha. Ibig sabihin yung bakal talaga na may weight, merong bigat para ito ay babagsak doon sa ano. Just imagine, plastic yung angkla mo. Di ba nakalutang lang sa tubig yon? Okay? So, ganun din po ang ating pong pananampalataya. Dapat po hindi po plastic ang ating pong pananampalataya. Dapat po ay bakal, ibig sabihin solid. Kinakailangan meron pong timbang, meron pong weight, meron pong bigat para hindi po tayo matangay ng kung ano-anong mga katuruan natin pong naririnig sa ating pong kapaligiran. Okay? Hindi naman po katuruan, maging yung mga news, hindi po ba mga nakakatakot na news? Napakarami. Tama po? Kaya po, it's very important for us that our faith should be a steel and not just plastic. Okay? Praise God. And then, for example, there was God's promise to Abraham since there was no one greater to swear by. God took an oath on His name by saying. Ibig sabihin ng oath is pangako. Okay? Yung dalawa kasi pangako sa atin, hindi ba? Pangako is a promise. And then oath is also is sumpa. Parang gano'n, no? Sumpa. Pero yung sumpa, meron ding ibig sabihin po yan. Curse. Okay? Sunggulo talaga ng Tagalog. Ano kaya mag-English na lang tayo? Okay? So for example, there was God's promise to Abraham since there was no one greater to swear by. God took an oath in His own. Wala po siyang ibang pwedeng, kasi po sa panahon na tayo po, hindi naman po pwedeng, basta nangangako ako, mag-isa ka lang. Di ba? Dapat po merong kaharap. Pero ang Diyos, since wala naman po siyang ibang mapag-anuhan ng kanya pong swear by, God took an oath on His own name, saying. So, what is God's promise to Abraham? Ano po ba yung pangako ng Diyos kay Abraham? Ang pangako niya, I will certainly bless you and I will multiply your descendants beyond
number. Alam niyo po, ilan po yung, ano po yung binigay po kay Abraham ng Panginoon? Anak. Di ba si Isaac? And then, God asked Abraham to offer his only son to him. Okay? Nagreklamo ba si Abraham? Ay, Panginoon, isa na nga lang ito eh. Hinihingi mo pa. Di ba? Tagal-tagal kong hinintay ito. Just imagine, 100 years old na ako nang ibinigay mo, tapos kukunin mo. Diba? Hindi po siya nagreklamo. Sabi ni Abraham, then Abraham obeyed and offered his son to God. Okay? Di ba minsan ganyan din na ugali natin? Ako po, ganyan din ako noon. Panginoon, tithes. Hirap-hirap, maglinis kaya ng room. Okay? Room attendant po ako dati eh. Di ba? Bibigay ko pa ba yan? Laki na yan ah. Marami na ako magagawa dyan ah. Di ba? So minsan we keep on reasoning. Nagreklamo tayo sa Diyos. Tayo. Pero ito si Abraham, di po siya nagreklamo. At nangyari po doon, pero ang nangyari, ano po nangyari? Sabi ng Panginoon, I will multiply your descendants beyond number. So whatever you offer to God, He can multiply it beyond your imagination. Amen? Hallelujah. Ano po kaya yung nangyari sa buhay ko kung panahon na sasabi si Lord na mag-offering ka, mag-tithes ka? Siguro, hindi ko rin po naranasan ng pagpapala na dinadanas namin ngayon. At ang nakakatuwa po nun, hindi lang ikaw ang pagpapala, maging ang pamilya mo. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo kasi sa katabi mo, maging faithful na tayo. Okay. And then Abraham waited patiently. Dito tayo medyo sumasablay palagi sa paghihintay. Okay? Ang Pilipino, mainipin. Tama po? Naghihintay ka pa lang ng 3 minuto, naiinip na. Okay? Praise God. Pero si Abraham, naghintay po siya. He waited patiently para ma-receive po niya ang pinangako po ng Diyos. Okay? Sumablay na sila noon ni Sarah. So ayaw niya na sumablay pa sila uli. Kaya ikaw, wag mo na hayaan na sumablay ka pa uli. Nagkamali ka na noon, okay na yun. Parang wala na akong kausap. Okay? Di ba? Sabi mo nga sa kaliwa mo, sumablay ka na noon, wag na ulit. Okay. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya maghintay ka, di ba? Maghintay ka na. Okay? Darating na yung hinihintay mong trabaho, darating na yung hinihintay mong special someone, darating na yung hinihintay mong promotion, darating na yung hinihintay mong breakthrough, darating na yung kasagutan sa lahat ng mga panalangin mo. Bakit? Because every promises of God is worth waiting. Lahat po na pangako ng Diyos ay talagang, pwede mong talagang yung karapat-dapat. It means to say, it's worth waiting. Hindi ka manghihinayang. And then, everything that is worth waiting has more value than the time you spend waiting. Okay? So lahat ng mga bagay na hinintay mo, na pangako ng Panginoon na matatanggap mo, ay mas higit pa sa oras na pinaghintay mo. Mas mahalaga pa. Okay? Praise God. Meron natutunan ba tayo? Okay? So, wait patiently for God's promises to manifest in your life. Okay? Pangako po ng Diyos, hindi po ito microwave. Na kung saan ay tung-ting. Pwede mo na kaagad kainin. Ang pangako ng Panginoon ay nakasalang sa slow cooker. Okay? Matagal. Hindi, pressure ko, mabilis yun eh. Slow cooker. Okay? Sikreto ko, pressure cooker eh. Slow cooker. Okay? And he who promised will never delay. Ipitandaan po natin, siya yan nang nangako ay siguradong hindi naman po siya malilate. Bibigay niya to in the right time that He has chosen. And then now, when people take an oath, they call on someone greater than themselves to hold them to it. And without any question, that oath is binding. And then God also bound Himself with an oath so that those who receive the promise could be perfectly sure that He would never change His mind. So tandaan po natin palagi, ang Diyos po hindi po pabago-bago ng isip. Okay? Minsan, ang gusto mo ay gusto mong, minsan po pabago-bago isip po natin. Tama po? Okay, ang gusto mo minsan kakain ka, ano bang kainin natin?
kare-kare. Eh, meron ka bang pansahog? Wala eh. Sige, migoring na lang. Di ba? Hindi ka pala namalengke. Nangarap ka pa ng kare-kare. Di ba ba? Okay, so, pero po ang Diyos, He will never change His mind. He will never change His mind to bless you. Sinabi niya, i-bless kita. He will never change His mind to protect you. He will never change His mind to love you. And He will never change His mind to go with you along the way ng iyong buhay. And then, so God has given both His promise and His oath. Dalawa na yung binigay niya, pangako niya, tsaka yung kanyang sumpa na mangyayari yung mga bagay na kanya po mga pinangako. And these two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. So tandaan po natin palagi, alam niyo po, it's very famous po sa atin, there's nothing impossible unto God, pero meron po palang imposible sa Diyos. Unang-una, yung nakasulat po dito, it is impossible for God to lie. Tama po? And then it is also impossible for God to change. He is unchangeable. Hindi po siya nagbabago. And then it is also impossible for God to break His promise. Na mabaliin yung kanya pong mga pangako. It is also impossible for God's intent and power to be stopped. Hindi mo mapipigil ang intensyon ng Diyos, ang magandang plano ng Diyos sa iyo pong buhay. And then it is impossible for God's word, okay, na ito po ay i-break po niya. Hindi po niya binibreak ang kanya pong mga salita. And then it is also impossible for God to face sin, na makita po niya yung kasalanan. Kaya po pagka tayo po yung nagkakasala, tama po, para po bigat-bigat ng ating pong damdamin. Para bang hirap na lumapit sa Panginoon. Kaya po palagi po nating panalangin na kamuhian po natin ang kasalanan tulad ng pagkamuhi ng Diyos sa kasalanan, mahalin natin ang katuwiran ng kanyang kabanalan tulad ng pagmamahal ng Diyos sa kabanalan. Kasi po, nilalayo po tayo ng kasalanan sa Kanya. At pagka tayo po nalalayo sa Diyos, nalalayo po tayo sa Kanya pong pagpapala, nalalayo po tayo sa kapayapaan, nalalayo po tayo sa kagalakan, nalalayo po tayo sa Kanya pong mga pabor. Amen? Okay ba? May kusa pa ba ako? Okay, praise God. And then it is also impossible for God to stop loving you. Okay? Kaya po, meron pong imposible sa Diyos. Yun po yung mga bagay na binanggit ko. And then, therefore, we who have pled to Him for refuge can have great confidence and we hold to the hope that lies before us. Ang pag-asa po natin ay hindi po nasa likuran. Ang pag-asa po natin ay palagi nasa unahan. Kung ikaw ay may sakit, nananampalataya ka, ikaw ay umaasa na ikaw ay gagaling. Kung ikaw ay nasa pangit na sitwasyon, umaasa ka na ikaw ay mapapaayos ang iyong sitwasyon. Kung ikaw ay nangangailangan, kung ikaw ay kinakapos, umaasa ka that one day hindi ka nakakapusin. Kung ikaw ay nakaka-receive lamang ng mga pagpapala, darating ang panahon dahil sa iyong pananampalataya at paniniwala at pag-asa, na darating araw na ikaw naman ang magpapala ng marami. Amen? Kung ikaw sa tingin mo ngayon ay buhay mo ay mababa, pero dahil sa pag-asa, sa pangako ng Diyos ay ikaw ay Kanya pong iaangat. Kaya po napakahalaga na tayo po ay ilagak po natin ang pag-asa po natin sa ating pong Diyos. Kung ikaw ay nasa dilim, umaasa tayo that one day ay magkakaroon ng kaliwanagan ng ating pong buhay. Amen? Kung ang hawak mo lamang ay kokonti, manampalataya ka, umasa ka sa Panginoon that one day, yan ay dadami. Imumultiply niya yan beyond your imagination. Kaya po napakahalaga that we should only put our hope in God. Sabi dito, this hope is strong. Di po ba? Ang Diyos na nangako, talagang pinagdidiinan niya talaga na ito ay matibay. Hindi po plastic na angkla. Ito po ay bakal, may bigat na angkla. And this is a strong and trustworthy anchor for our souls. It leads us through the curtain into God's inner sanctuary. Okay? Alam niyo po ba, ano po yung meron po sa inner sanctuary? Alam niyo po, during the time, meron po silang templo, meron pong outer sanctuary, meron din pong inner sanctuary. Ang inner sanctuary, nandoon po talaga yung presensya po ng Diyos. At tayo po ay makakalapit lamang po sa presensya ng Diyos dahil sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Dahil kaya po tayo, we cannot go into the inner sanctuary kung wala po tayong Kristo. At kung tayo po ay hindi pa po nagpapalinis po sa Kanya. Marami pong mga hugasan. Meron pong lababo doon sa outer sanctuary na po pwede maglilinis ka muna. Maraming mga ceremonies.
bago ka pumunta po doon sa inner sanctuary. Pero po tayong lahat, since tayo po ay lumapit sa Panginoon, sisi sa kasalanan, naglinis na po tayo ng ating po kasalanan, we can always go inside the curtain of God's inner sanctuary. Amen? Kaya we can come boldly into the throne of grace of God, and we can find hope and mercy in times of need. Pagka tayo po mayroong pangangailangan, tayo po ay pwede pong palaging lumapit sa ating Panginoon. And then Jesus has already gone in there for us. He has become our eternal high priest in the order of Melchizedek. Okay? Yung mga high priest po nung araw, hindi po sila eternal. They also people like us na na-assign lang, and then one day, na may kasalanan din, and then mamamatay din. But now, we have an eternal high priest. Ibig sabihin, meron po tayong pare, meron po tayong dakilang saserdote that will always come with us para po dumulog sa atin pong Ama. Okay? Kaya, last word na lang po, ano po? If we start to drift from the Word, then we will start to doubt the Word. Kaya po napakahalaga that we should always, it should become a habit, it should become a lifestyle. Tayo po ay palagi pong dudulog sa salita po ng Diyos, sa Kanya po mga pangako. Saan mo makikita ang pangako ng Diyos kundi sa Kanya pong salita? Saan ka kukuha ng pag-asa na talaga magpapatibay ng iyong pananampalataya kundi sa Kanyang salita? Kaya napakahalaga that our hope should be anchored in the Word of God para hindi po tayo matangay ng anumang agos ng mundong ito. Agos ng masamang balita, agos ng mga maling katuruan, agos ng mga malilinlang, agos na kasinungalingan ng kaaway, ng demonyo, para hindi po tayo magduda. Kasi po, ano pong magiging dahilan, ano pong mangyayari pagka tayo po ay nagkaroon na po ng pagdududa sa ating puso, then, we'll become dull. Tayo po ay, parang baliwala na lang, hindi ka na naapektuhan. Hindi ka na naapektuhan ng salita ng Diyos. Parang hindi ko na, wala nang conviction. Yun po yung nangyayari. And then, slowly, nakikita mo na lang sarili mo, parang ayaw mo nang mag-church. Dumadalang na. Pag-church mo, hanggang sa ikaw ay tuluyan ng mawala. At doon ka na tatrabahuhin ng kaaway pagka ikaw ay napawalay na sa kawan, sa tupa ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya po, don't be lazy, believers. Huwag po tayo maging tamad na mga mananampalataya. Dapat po patuloy po tayong magpakasipag sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, the best way to keep us drifting is to lay hold of the anchor. Para wag po tayong matangay, tuloy po nating panghawakan yung atin pong angkla. Yung angkla, okay? Ng pag-asa. Yung angkla po, ang direksyon po niyan ay pababa para po hindi gumalaw. Pero yung angkla po natin, ang direction po nun ay pataas para hindi po tayo matangay. Okay? And then, let Jesus be your hope and anchor for your soul. Kaya mga kapatid, maaring may mga pinagdaraanan kayo sa mga sandaling ito. Just continue to put your hope in God. Wala naman po tayong ibang maaasahan kundi siya lamang. In all areas of our life, let's continue to put our hope on His promises, on His Word, by believing that everything that He has said in His Word will come to pass in our lives. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Let's all stand up. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, once again, we just want to thank You because the hope that You have put in us is the anchor of our soul. Ito po yung angkla na kung saan ay hindi po magiging dahilan ng aming pong pagkakawalay sa iyo, sa iyong presensya. Lord, maraming salamat dahil sa pamamagitan ng pag-asa na inilagak mo sa amin, Panginoon, kami ay mananatili, Lord God, hallelujah, na hindi matitinag, hindi magagalaw ng kahit na ano pa mang bagyo, mga challenges, mga problema, sakit, karamdaman, kahit kamatayan, Panginoon, na hindi po makapaglalayo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay karapat-dapat lamang, Lord, na purihin,
sambahin. At sa mga sandaling ito, Panginoon, muli ka naming pupurihin. Hallelujah.